Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video nga mga katindahan ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon natin ng mga coins o barya sa ating pagninegosyo. Naku! Diba kapag kasi sinabi natin barya parang barya lang yan. Marami pa naman ako dito sa kanilang kung magpapabarya kapag paubos na. Ganon! Ang mga banat ng mga ibang maninda dyan, diba? Pero mga katindahan, naku, napakahalaga na palagi tayong may barya dyan sa ating mga tindahan. Gaano ba kadalas na nararanasan natin yung tipong piso na lang ang kulang para makumpleto yung barya, pero dahil wala tayong madukot dyan sa ating garapon at kung saan manglagay ang kaha natin ng mga barya ng ating tarahan, di ba nakakapanghinayang kapag wala man lang tayong maisukli, di ba pagkakulang ng piso na kaya naman ibabarya mo ng kulang. Gaano kadalas mangyari yan sa inyong mga katindahan, di ba? Dito sa amin, ako paminsan-minsan talaga nararanasan talaga. Alam ko yung feeling mga katindahan nung walang piso na lang. O pagka minsan na maghahanap tayo ng mga barya, mga 5 piso, ganyan. Ako, kung saan-saan na tayo nagsuot para lang makahanap ng barya. Diba? Yan. So, wag nating iismulin yung kapangyarihan ng barya. Diba? Dahil kung walang barya, naku, papaano na, diba? Nakaka-stress kapag walang barya. Totoo yan, mga katindahan. Ako. Kaya naman sa video na ito, mga katindahan, ay ipaparealize ko sa inyo kung gaanong kahalaga ang barya dito sa ating pagnenegosyo. Number 1 dyan, mga katindahan, ito experience na experience ko to. Kapag may magpapakash in, cash out, oh my God, nakakagigil, di ba? Alam mo yung may magka-cash out, for example, 1,000. Naku po, sakto yung pinadala, 1,000 tapos wala si customer, walang dalang barya. At nagkataon naman na ikaw paubos na yung barya mo. Di ba? Sa 1,000, 10 piso lang yung mababawas, parang alam mo yung parang nagpapabarya lang, kumbaga nga doon sa mga bumibili. So nakakapanghinayang mga katindahan kapag yung alam mo yung 10 piso na kita mo na dahil wala tayong ng barya, hindi natin makaka-cash out si customer, di ba? So pero syempre hindi naman tayo papayag na hindi natin sila makaka-cash out, di ba? So ang ginagawa kong diskarte diyan mga katindahan, lalong-lalo na, di ba pag minsan sabay-sabay na yung nag-cash out, marami ka pa namang panukli. Kaya lang dahil sabay-sabay yung mga nag-cash out, walang dalang barya man lang na pang-cash out, doon tayo natitigang, doon tayo nauubusan. So ang ginagawa ko dyan mga katindahan, yung ibang mga ka-close ko na customer, ay naku day, bumili ka muna ng mantika sa tindahan, ganyan. Ako talaga, inuutusan ko sila na bumili ng kung ano yung wala dito sa akin. Isipin ko na agad ano yung wala ko dito, toyo, mantika. Pero kadalasan ang mabilis maubos kasi sa isang household, di ba, is mantika. Di ba? Kahit pa meron pa tayong stock dyan ng mantika, pero alam mo na ilang araw mauubos yan. Yan, kaya kapag yun nga, may customer ako dito na walang dalang barya, pinapabili ko muna ng mantika. Bili ka muna ng mantika kasi para mabaryahan lang yung 1,000 mo. Total, wala ka namang dalang barya. Ganon. O kaya naman, tatanungin ko sila kung baka meron pa silang bibilhin dyan sa grocery or kung ano man dyan sa talipapa para kung meron man is ibabalik na lang nila kung charge na 10 pesos. And take note na rin para doon sa mga nag-GCash, ayan. So kapag ganyan, meron kasi mga customer na na nasanay na kapag magka-cash out, palaging walang dalang barya, palaging sinasabihan naman natin na pagka po magka-cash out, magdadala po kayo ng barya. Kasi isipin nyo naman, sa 1,000, 10 piso lang yung mababawas. Diba? Yung iba, natututo naman, nare-remind naman sila na magdalang barya. Pero yung iba matitigas talaga. Wala talagang dalang barya. Kada na lang yun, kada cash out. Kaya ang ginagawa ko naman dun mga katindahan, ibinabalik ko na lang sa kanila yung pera, yung sinend nila sa amin. Sa iba na lang muna sila magpa-cash out. Kasi nga, mahirap din kasi yung gano'n, yung nasasanay na alam naman nila na magka-cash out, malaki yung kanilang ika-cash out, palaging walang dalang barya, di ba? Minsan kailangan din natin maging matigas sa customer. Lalo na kapag sumusobra na, ay, taray! Nararamdaman naman natin yun kapag yung mga customer ay medyo sumusobra na ng ganyan. Tipong sinasadya na hindi nagdadala ng barya. Pangalawa mga katindahan, ito sa experience ko bilang manininda, kailangan talaga tayo palaging may barya. Kailangan limpak-limpak dyan ang ating panukli. Alam mo kung bakit? Dahil pautakan na lang itong mga katindahan. Halimbawa,
alam naman natin na yung ibang mga customer ay bumibili lang para magpabarya. So sa ganyang kalakaran ng ating mga customer, mas pabor yan sa ating mga manininda. Bakit? Kasi parang silang nagpapabarya sa atin pero may tubo tayo. O halimbawa, wala naman talaga silang bibilhin. Papasok dito sa ating tindahan, bibili 1,000 ang pera. Ang bibilhin lang pala ay ballpen na tig-10. O kung may barya tayo, may kita pa rin tayo doon sa 10 piso. Halimbawa, ang tubo natin sa ballpen ay 4 o 3, ganyan. O diba? Di tumubo tayo ng 3 pesos doon sa binili nila para lang makapagpabarya. Kapag ka ba ikaw ay magpapabarya sa tindahan, may bayad ba? Diba? Wala naman. Buo 1,000 to 1,000 ang pinabarya mo, 1,000 din yung makukuha mo. Pero dito sa atin, dahil buo yung pera nila, gusto lang nila magpabarya, tumubo tayo ng 3. Not bad, diba? Kita pa rin yan. Piso, 5 kulot, kita pa rin yan. Mga katindawag natin ismulin talaga ang pabarya-baryang kita. Pag naipon yan, di ba? Malaking bagay yan. Diyos ko. O ito pa example ha, mga katindahan. Customer papasok. Hindi naman talaga, wala naman talagang bibilhin. Napatingin dyan. O bumili ng halimbawa sponge. 20 pesos yung benta natin sa sponge. O halimbawa ang tubo natin sa sponge ay mga 8 pesos. O, di ba? Nabaryahan natin yung pera niya, kumita pa tayo ng 8 pesos para lang silang nagpabarya sa atin, pero tayo, may kita tayo. Sa kanila, nabawasan yung pera nila. Kasi wala silang mapabaryahan eh. O, di ba? Mindset. Mindset lang yung mga katindahan. Naku talaga, huwag tayo magpapawala ng barya. Kailangan lagi tayong ready. Lalong-lalo na sa mga kagaya natin, mga manininda, mga naghahanap buhay dyan, di ba? Napakahalaga ng barya. At pangatlo mga katindahan, dito sa ating experience ha, merong, ang dami dyan mga pupunta dito para magpabarya. Aba, nako, hindi lahat ng nagpapabarya mga katindahan ay babaryahan natin, di ba? Paminsan-minsan pwede naman, lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na sobra-sobra yung barya natin. Maganda rin naman kasi na kapag kami mga nagpapabarya sa atin is nababaryahan din natin sila. Kaya nga kailangan as much as possible na nasa 10,000, halimbawa yung panukli natin. Kasi kami dito, ganyan. Nasa ganyan palagi dapat yung panukli namin. Bills na 100s, 50s, 20s. Tapos kasama na rin naman syempre doon yung coins. Ganyan. So, kumbaga, maganda rin yung nakakapagbarya tayo doon sa mga suki natin na nagpapabarya. Kasi bakit? Kumbaga, ano yan eh, magkakaroon tayo ng connection sa kanila na, dito nga kapag nakakapagpabarya ako, ganyan. Siyempre, pag minsan kasi talagang kailangan din naman nila ng barya, maganda rin naman na na napapalitan natin yung pera nila. Pero, hindi palagi. Lalong-lalo na kapag alam mo naman na yung panukli mo ay sasapat na lang doon sa mga customer mo na alam mong kaya mong suklian. Kagaya dito sa amin, yung GCash kasi talaga yung mabilis makapagpaubos ng barya, lalong-lalo na kapag walang dalang pang cash out ang mga customer. Tapos 'di ba, wala nang 20 na papel, coins na rin. Kaya naman yung ating mga barya, said-said talaga. Halimbawa, may bibiling customer ang nabili ay 55. O paano na yung 45, isusukli natin puro coins. Di ba, mauubos yung mga tag-5, tag-10 natin. Kaya talaga mga katindahan, kailangan talaga natin ng barya sa ating tindahan. Kapag sa tingin mo, kunti na, halos isang dakot mo na lang yung barya mo, naku, pagpabarya ka na. Huwag na natin hintayin na maubusan pa tayo at masaid ang ating barya dahil nakakapanghinayang sobra talaga kapag yung meron tayong customer na hindi na mabebentahan dahil lang sa wala tayong barya. So dito sa lugar namin mga katindahan, merong araw na talagang kailangan sapat yung barya namin. Kailangan naka-ready talaga yung mga panukli. At ano-ano yung mga araw na ito? Yan ay Lunes, Sabado at Linggo. So unahin natin yung Lunes. Bakit mahalaga sa amin na Lunes maraming panukli? Dahil pagka Lunes mga katindahan, yun yung parang mga refresh sa buong isang linggo. Diba? Parang Monday to Friday, ganyan, Sabado, Linggo. Yung buong linggo kasi natin mga katindahan parang nandiyan trabaho, Sabado, Linggo, pahinga. Pagdating ng Lunes, haya na maraming estudyante, lalo na sa umaga, ganyan, nandiyan na yung mga may magpapakash in, cash out nga sa GCash, di may mga bibili ng kung ano-ano yan. Kaya dapat talaga kapag ka Lunes, palaging nakaredy ang aming barya. Next mga katindahan ay Sabado. Bakit kami palaging dapat meron kapag ka Sabado? Dahil kadalasan mga katindahan, tuwing Sabado, yung araw ng
ng pagpapasahod sa mga trabahador dito sa lugar namin. Sabado rin yung kadalasang araw na nakakabali ang mga magsasaka, mga nagtatrabaho dito sa asinan, ganyan, yung mga masukan, ganyan sa mga trabaho, yan. So Sabado sila nakakabali, Sabado nakakasahod. Kaya naman dito sa ating tindahan, kapag ka Sabado ay buhay na buhay ang ating tindahan. So nariyan na, may mga bibili ng kung ano-anong gamit sa pambahay, kagaya mga plasticware natin. Tapos pag may mga kasama pa mga bata, bibili ng mga laruan, ganyan. Pa isa-isa lang naman, hindi naman yung sobrang dami pero kadalasan nga ay nakakabenta tayo kapag ka Sabado at Linggo. Kaya hindi tayo pwedeng walang panukli kapag ka Sabado. At eto na nga kung bakit din mahalaga na meron tayo talagang matitirang panukli kapag ka Linggo. Nako, dahil dito sa area natin mga katindahan, halos kapag ka Linggo ay sarado ang mga tindahan. Kaya naman ako pak na pakpahigan kapag kalinggo, hindi tayo pwedeng magsarado na linggo. Although pag kalinggo naman, late naman na kami magbukas dahil syempre family day, ganyan, relax din, ganyan. Minsan nagbubukas kami, alas 9, alas 10 na kapag kalinggo dahil yan lang yung talagang time natin na makaka-relax, pahinga. Pero once na nagbukas na tayo, yan na, pasukan ng mga nabibili, yan na, sunod-sunod na yan, mga magpapaload, yung mga siguro nagbalikan na, yung mga maaga-aga pa lang, iniintay tayong magbukas, andyan na, sunod-sunod, magpapaload, Gcash, cash in, cash out, dahil nga sarado sarado yung mga karating natin manininda, bibili ng mga kung ano-ano, ganyan, halak ka, kaya hindi tayo pwedeng mawalan ng barya ng ganyang araw. Naku, alam niyo mga katindahan, kung wala pa kayong Gcash yan sa inyong mga tindahan, naku, maglagay ka na, simulan mo na. Sa una, talagang hindi pa naman yan agad papatok, dahil syempre, hindi ka pa naman alam ng mga customer mo, or ng mga tao sa paligid mo, na meron kang transaction ng Gcash, pero sooner or later, ganyan, makikilala din nila yan. Diyos ko, wala namang nagsimula ng pak na pak agad, diba? Hayaan mo lang, hindi mo naman yan ipagsisigawan dyan sa inyong harapan na may Gcash kami dito, ganyan, everything, hindi naman, diba? Paskil mo lang, ganyan, maglagay ka lang ng karatula dyan sa lugar mo, dyan sa tindahan mo. Well, magpamakita nila, syempre, diba, yung iba tamad ng pumunta sa ibang tindahan, ganyan, kung nakita niya sa'yo at nakapag-transact siya sa'yo na isang beses, nagustuhan niya yung servisyo mo, mabilis yung transaction, walang kuskus balos na nangyari, ganyan, diba? So, kahit pa paano makakakuha ka ng customer, diba? Napakalaking tulong ng Gcash na yan. Kailangan lagi tayong handa. Lahat naman ng naghahanap buhay talaga namang may barya, pero hindi lahat ay prepared. Hindi lahat ay binibigyan ng importansya yung barya. Minsan pagka alam nilang wala ng panukli, okay lang yan. Mahina naman ang bilihan. Naku, hindi naman natin sigurado kung sa araw na yan ay talagang mahina. Paano na lang kung sa araw na yan ay dyan pala may biglang may birthday yan. May birthday yan. Tapos yung mamimili sa iyo ay sunod-sunod. Diba? Kung ano man, bibilin sa'yo ng pangregalo, sunod-sunod, paano na? Hindi ka na nakabenta kasi wala kang barya. Sko. Diba? At ito naman mga katindahan, may pahabol ako dito sa ating topic na ito, no? Kapag halimbawa mga katindahan na may magpapabuo sa atin, kasi meron din yung iba na mga nagpapabuo ng pera nila dahil halimbawa, benta sa kantin, ganyan, o kaya mga naipon nila na pera tapos ipapabuo dito sa atin. So, nakugaliin natin magbilang. Huwag natin kakatamaran na nabilangin yung mga pinapabuo nila ng mga coins. Kasi nadaranasan namin yan dito mga katindahan, meron nagpabuo dito sa amin ng mga barya. Naku, yun sa 100 pesos, na tigil 5 peso, yung isa ay piso. O diba, naku po, di sayang pa yung 4 pesos na nawala doon sa binuo natin. Diba, kaya dapat yung mga ganyang bagay mga katindahan, naku, hindi natin yan dapat isinasawalang bahala na, okay lang yan, magkano lang, barya lang naman yung kulang. Naku, hindi. Kasi kakasanayan natin yan, pagka ganyan, tayo din yung kawawa, dahil sa maliit na bagay pa nga lang, hinahayaan na natin na maging ganun, na nakukulangan tayo. Paano pa doon sa mga malalaking halaga na, di ba? So, hindi natin kailangan dapat inuugali yung ganyan, na porket barya lang, yung nawawala dyan sa atin, ay hahayaan na lang, di ba? So, lesson learned na lang din yun sa akin, at yun na sinishare ko sa inyo para maiwasan nyo rin yung ganyang pangyayari, di ba? So, ayan na nga mga katindahan, at kahit pa paano ay may na-share ako sa inyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon natin, ang pagiging prepared natin sa barya, sa mga coins dyan sa ating mga tindahan, di ba? So, hanggang dito lang muna mga katindahan yung aking may share sa inyo, at sana may na-share ako sa inyo nakapakipakinabang na naman dyan sa inyong mga tindahan. So, hanggang dito lang muna mga tindahan yung ating video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood, and happy selling!